Ipinatawag ng milyonaryong customer ang chef sa kinainan niyang restaurant. Pero hindi niya inakala kung sino ang lumabas na chef mula sa kusina. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Sangkap ng Tagumpay. Si Clyde ay isang masipag at mabait na binata. Kahit lumaki siya sa marangyang buhay, hinding-hindi siya naging mapagmataas. Si Clyde ay mahilig magluto-lutuan at palagi siyang tinutulungan ng mga katulong sa bahay. Pero natuto rin siyang magtiyaga. Kapag walang tao sa kusina, palihim siyang nag-eeksperimento ng mga ibang pagkain. Doon niya nadiskubre ang kanyang pagmamahal sa pagluluto. Bata pa lamang siya, kinahiligan na ni Clyde ang mag-obserba sa mga chef kapag kumakain ng kanilang pamilya sa mga mamahaling restaurant. Pinagmamasdan niya kung paano maingat na hinahanda ang mga pagkain at paano binabalanse ng mga chef ang lasa ng bawat sangkap. Aling Merna, mukhang busy po kayo ah. Anong niluluto niyo po ngayon? Tanong ni Clyde habang sumisilip sa mga kaldero. Ay nako Clyde, niluluto ko tong paborito mong adobo. Gusto mo bang matutunan? Sabi ni Aling Merna sabay kindat. Napangiti si Clyde. Syempre naman po, paborito ko nga po yan eh. Turuan mo po ako Aling Merna. Aba, ikaw pa ba? Halika na, eto ng kutsilyo. Pero dahan-dahan ka lang ha. Baka mataga mo yung daliri mo. Ayaw nating magpatawag ng doktor. Nako, yan nga po ang ayaw ni Papa Aling Merna. Malalagot po tayo. Sagot ni Clyde. Natatawa. Paano na lang hindi ka pa sanay sa ganito? Pero sigurado akong masasanay ka rin. Basta makinig ka lang sa akin. Sabi ni Aling Merna. Iniaabot kay Clyde ang mga bawat sibuyas at bawang. Sige, ikaw nang magtadtad ng mga to. Dapat pino ha, huwag mong gagayatin na parang galit ka. Okay, pino lang po. Pero Aling Merna, baka po mas magaling pa po ako sa'yo. Nako. Pabirong sagot ni Clyde habang sinisimulan na niyang hiwain ang mga rekado. Che, magaling ka agad. Aba, bago ka gumaling, magluto, magaling ka munang makabasag ng mga plato. Birong balik ni Aling Merna. O siya, pagkatapos mong maghiwa, lagay mo na yan sa kawali. Dapat mainit ng mantika bago mo ilagay. Sumunod si Clyde. Naglalagay ng mga hiniwang bawang at sibuyas sa mainit na mantika. Nag-ingat siya na huwag masyadong matalsika ng mantika. Pero hindi niya maiwasang mapaurong ng kaunti nang magsimula ng mailuto ang mga sangkap. Nako Clyde, huwag kang matatakot sa mantika. Kung chef ka nga, dapat matapang ka. Sabi ni Aling Merna. Masakit eh. Pero sige na po, matapang naman talaga ang mga chef, di ba po? Sabi ni Clyde. Pilit na hinaharap ang takot sa talsik ng mantika. Matapos ilagay ang mga bawang at sibuyas, binuhos na nila ang karne. O Clyde, dahan-dahan lang. Ang sekreto sa masarap na adobo, tamang timpla ng suka at toyo. Sabi ni Aling Merna habang iniaabot ang mga bote. Sige po, ako na pong maglalagay Aling Merna. Sabi ni Clyde. Abot tayo nga ang ngiti. Alam mo po Aling Merna, ang dami ko pong natutunan sa'yo. Baka kaya ko na pong magbukas ng resto. Sus, Clyde, ang bilis naman lumipad ng isip mo, no? Takot ka pa nga sa mantika. Tsaka, bagong tadtad ka pa lang ng bawang, ha? Sagot ni Aling Merna ng tatawa. Pero kung itutuloy mo talaga yung pagiging chef, sigurado ako, magiging magaling ka. May puso ka sa pagluluto, at yun ang mahalaga. Napatingin si Clyde kay Aling Merna. Ramdam ang init ng suporta nito. Salamat po Aling Merna. Alam mo po, kahit si Papa hindi pa ako lubos na naiintindihan.
Pero masaya akong may mga taong naniniwala sa akin. Gagawin ko po talaga ang lahat para maging chef. Ngumiti si Aling Merna at tinapik si Clyde sa balikat. Nako Clyde, kung gusto mo talagang maging chef, tiyak na kayang-kaya mo. Basta huwag kang mawawala ng gana sa pagluluto. At tandaan mo hindi lang sa tamang timpla ng lasa nakasalalay ang tagumpay, kundi pati sa tiyaga at pagmamahal mo sa ginagawa mo. Tumango si Clyde. Ramdam ang inspirasyon mula kay Aling Merna. Oo nga po, Aling Merna, ang saya ng pakiramdam kapag nagluluto, lalo na kapag natututo ako ng bago. Tama yan, Clyde. Ngayon, mag-focus ka sa adobo mo. Huwag kang magpa-distract, baka masunog pa yan at wala tayong hapunan. Biro ni Aling Merna, sabay kindat. Natawa si Clyde at patuloy na sinubukan ang kanyang best sa pagluluto, habang ginagabayan ni Aling Merna ang bawat hakbang. Sa mga sandaling iyon, alam ni Clyde na may kakampi siya sa kanyang pangarap. Minsan, tinatanong siya ng kanyang ina, "Anak, bakit parang mas interesado ka pa sa kusina kaysa sa mga pag-aaral mo?" Tanong ng ina, na nagbiro rin tungkol sa pagiging doktor ni Clyde sa hinaharap. Pero sa isip ni Clyde, alam niyang iba ang takbo ng kanyang pangarap. Nang minsang magluto siya para sa isang maliit na pagtitipon ng pamilya, pinuri siya ng lahat. Napangiti siya, pero hindi ito naging dahilan para mapansin ng kanyang ama ang kanyang talento. Sa halip, mas lalo pa siyang pinagsabihan ng kanyang ama na huwag sayangin ang oras sa kusina at mag-focus sa kanyang pag-aaral sa medisina. Isang gabi habang magkasama sa sala, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Clyde at ang kanyang ama. Muli na namang binuksan ng kanyang ama ang usapan tungkol sa pagpasok ni Clyde sa medisina. Isang bagay na ilang beses nang tinanggihan ni Clyde. "Clyde, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo ba nakikita kung gaano kalaking oportunidad ng maging doktor? Yan ang nakaplano para sa'yo mula pa noon." Galit na sabi ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Clyde. Ramdam ang bigat ng bawat salita ng kanyang ama. "Pa, ilang beses ko po bang sinabi sa inyo, hindi ko po gustong maging doktor. Hindi po ako magiging masaya sa buhay na yun. Chef po ang pangarap ko. Pagiging chef po. Ito po ang bagay na mahal kong gawin." Hindi maipinta ang mukha ng kanyang ama. Halatang hindi niya maintindihan ang desisyon ni Clyde. "Chef, anong klaseng buhay ba ang magiging chef ka? Walang patutunguhan yan, Clyde. Hindi tulad ng medisina na sigurado ang kinabukasan mo." Hindi na rin mapigilan ang damdamin ni Clyde. "Pa, hindi naman po tungkol sa pera o sa kasiguraduhan lang ang buhay. Gusto ko pong gawin yung bagay na mahal ko. Gusto ko pong ipaglaban yung pangarap ko kahit mahirap. Kung hindi nyo po maintindihan, hindi ko na alam kung paano pa ipapaliwanag sa inyo." Sumigaw ang kanyang ama. Hindi na makontrol ang galit. "Kung ganyan ka katigas, umalis ka na sa pamamahay na to. Hindi kita papayagan na mag-aksaya ng buhay sa isang walang kwentang pangarap." Nabigla si Clyde sa bigat ng sinabi ng kanyang ama. Pero hindi siya umurong. Bagamat nasaktan siya, alam niyang ito ang oras para manindigan. "Kung yan po ang gusto niyo, aalis po ako. Pero hindi po ako magbabago ng desisyon. Chef po ako. At gagawin ko pong lahat para maabot yun." Naglakad si Clyde papunta sa kanyang kwarto. Dala ang mabibigat na hakbang. Isinilid niya ang ilang pirasong damit sa isang maleta at kinuha ang natitira niyang ipon mula sa kanyang sariling mga trabaho. "Anak, gagawin mo ba talaga to? Bakit ba kasi hindi mo nalang sundin ang papa mo? Di sana hindi na umabot sa ganito, anak." Sabi ng kanyang ina. "Ma, sa tingin niyo po ba, magiging masaya ako kapag sinunod ko si papa? Akala ko pa naman, ma, kakampihan niyo po ako eh. Pero mas kinakampihan niyo po si papa. Aalis na lang muna ako, ma."
para maging okay po ang lahat dito sa bahay. Malungkot na sabi ni Clyde. Ramdam niya ang lamig ng gabi habang palabas siya ng pinto. Pero mas mabigat ang lamig ng relasyon nila ng kanyang ama. Paglabas niya ng bahay, hindi na siya lumingon pa. Naglakad si Clyde papunta sa maliit na apartment na nakuha niya mula sa kaunting ipon. Hindi ito marangya. Pero sapat na para simulan ang bago niyang buhay. Sa mga unang linggo, mahirap ang buhay ni Clyde. Nag-enroll siya sa isang culinary school gamit ang kaunting natira sa kanyang ipon. Madalas na kinakailangan niyang magtipid. Kanin at itlog lang ang kanyang kinakain minsan. Pero hindi siya nagpatalo sa mga pinagdaanan niya. Bawat araw na nasa eskwelahan siya, nagiging mas malapit siya sa kanyang pangarap. Kahit mahirap, masaya siya. Dahil alam niyang ginagawa niya ang bagay na gusto niya. Minsan natatawa na lang siya habang naghuhugas ng pinggan bilang part-time job pagkatapos ng klase. Nasa kusina na po ako, Aling Merna. Madalas niyang biruin ang sarili habang nag-iisip tungkol sa dating usapan nila ng kanilang katulong. Habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho, napaisip si Clyde. Masarap sana kung narito si Papa. Nagtataka kung anong magiging reaksyon nito sa mga simpleng hakbang na ginagawa niya ngayon. Balang araw, patutunayan ko rin sa sarili ko at sa kanya na tamang naging desisyon ko. Bulong ni Clyde sa sarili. Alam niyang mahirap ang piniling landas, pero pinanghahawakan niyang pangarap niyang balang araw hindi lang siya magiging chef. Magiging isa siya sa pinakamagaling na chef. Lumipas ang ilang buwan mula nang umalis si Clyde sa bahay ng kanyang ama. Sanay na siya sa simpleng buhay at patuloy pa rin ang kanyang pag-aaral sa culinary school. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga recipe sa kanyang maliit na apartment, biglang nagring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, nakita niyang tumatawag ang kanyang ina. Clyde, anak, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo sa buhay, anak? Tanong ng kanyang ina. Ang boses nito'y puno ng pag-aalala. Ngumiti si Clyde. Bagamat ramdam niya ang lungkot sa kabila ng masaya niyang sagot. Okay naman ako, Mama. Medyo mahirap, pero natututo po ako. Marami akong bagong nalalaman sa pagluluto. Natutuwa ako sa ginagawa ko. Alam mo bang namimiss ka namin dito? Sabi ng kanyang ina. May halong lungkot ang boses, lalo ng papa mo. Kahit hindi niya sinasabi, alam kong namimiss ka rin niya. Napahinto si Clyde. Alam niyang mahirap para sa kanyang amang nangyari. Pero alam din niyang kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Naiintindihan ko po, Ma. Pero hindi po ako pwedeng bumalik. Hindi pa tanggap ni Papa ang pangarap ko. Huminga ng malalim. Alam mo, anak, minsan ang mga magulang ay nag-aalala lang para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Si Papa mo, takot lang siya na baka mahirapan ka sa pinili mong landas. Pero Mama, mahirap din naman maging doktor, di ba? Lahat naman ng pangarap may kahirapan. Ang mahalaga po, masaya ako sa ginagawa ko. Tama ka dyan, anak. At kahit ano pang sabihin ng iba, proud ako sa'yo. Nakikita kong sinusunod mo ang puso mo. Tugon ng kanyang ina. May halong lambing at tapang. Napangiti si Clyde sa sinabi ng kanyang ina. Salamat, Mama. Malaking bagay po sa akin yan. Basta anak, huwag kang bibitiw ha. Alam ko balang araw makakamit mo rin ang tagumpay na inaasam mo. At kapag dumating yon, sigurado akong makikita rin ni Papa mo ang halaga ng mga desisyon mo. Nakatitig si Clyde sa maliit na kala ng kanyang apartment. Iniisip ang mga darating na araw. Oo, Mama. Ipagpapatuloy ko po to. Kahit gaano kahirap, hindi ako titigil. Gusto kong patunayan na kaya ko. Yan ang anak ko, sagot ng kanyang ina.
puno ng pagmamalaki. Alam kong magiging mahusay kang chef, Clyde. Huwag mo lang kalimutan na nandito kami para sa'yo. Pagkatapos ng tawag, nagpatuloy si Clyde sa pagbabasa ng mga recipe. Mas inspirado kaysa dati. Alam niyang mahirap ang landas na kanyang tinatahak. Pero sa likod ng lahat ng hirap, nariyan ang suporta ng kanyang ina. At balang araw, sana pati na rin ang kanyang ama. Isang araw habang naglalakad si Clyde pauwi mula sa eskwelahan, kasama niyang kanyang matalik na kaibigan na si Marvin. Pagod na sila mula sa mga klase at paligsahan ng araw na iyon. Pero masigla pa rin si Clyde dahil sa kanyang mga natutunan. Grabe, Clyde. Ang sipag mo talagang sumali sa mga paligsahan sabi ni Marvin. Naglalakad na may bitbit na backpack. Kahit hindi ka na nanalo, parang hindi ka naman na-demotivate Ngumiti si Clyde. Oo, alam ko naman na hindi palaging panalo ang mahalaga. Mas natutuwa ako sa mga natututunan ko sa bawat paligsahan. Parang bonus na lang yung manalo. Pero paano mo nagagawa na hindi pang inaan ang loob? Kung palaging talo, baka hindi na ako sumali ulit. Tanong ni Marvin. Medyo nagtataka. Alam mo Marvin, sa pagluluto, parang sa buhay lang din. Hindi lahat ng bagay makukuha mo agad. Minsan kailangan mong magkamali para matutunan mo kung ano ang tama. Basta sabi ko sa sarili ko, okay lang hindi manalo ngayon. Basta, natututo ako. Balang araw, mapapansin din ako. Sabi ni Clyde na puno ng determinasyon. Tumango si Marvin. Iba ka rin, Clyde. Minsan iniisip ko, di ka ba napapagod? Araw-araw ka nalang nag-e-ensayo at nag-aaral ng mga bagong putahe. Napapagod din, sagot ni Clyde. Pero alam mo, ang sarap ng pakiramdam kapag natututo ka ng bagong recipe o technique. Hindi lang para manalo sa paligsahan, kundi para rin mapabuti ko ang sarili ko. Lagi kong iniisip, hindi ko pa alam ang lahat, pero natututo ako. Kaya kada may oportunidad, tinatanong ko ang mga veteranong chef. Ang dami ko pang gustong malaman Galing mo dyan. Hindi lahat ng tao kayang aminin na marami pa silang dapat matutunan. Sabi ni Marvin na humahanga. Para sa akin kasi kapag iniisip mong alam mo na lahat, tumitigil ka na sa pag-usad. Pero kapag bukas ka sa bagong kaalaman, ang daming pinto ang magbubukas para sa'yo. Paliwanag ni Clyde. Seryoso pero may ngiti sa kanyang muka. Minsan nga gusto ko na rin sumali sa mga paligsahan. Pero hindi ko alam kung magagawa ko yung mga yun. Yung mga ginagawa mo, sabi ni Marvin, na may halong pag-aalinlangan. Ano ka ba? Tiwala lang Marvin. Kung gusto mo talagang sumali, subukan mo lang. Huwag mong isipin na kailangan mong maging perpekto agad. Ang mahalaga ay natututo ka sa proseso. Sabi ni Clyde na hinihikayat ang kanyang kaibigan. Sige, tingnan natin. Baka nga sumubok ako minsan. Tugon ni Marvin, na nakangiti rin. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad. At napag-usapan pa nila ang iba't ibang bagay na tungkol sa culinary. Si Clyde hindi lang basta nangarap maging chef. Araw-araw niyang pinaghihirapan ang kanyang mga pangarap. Alam niyang hindi lang madali ang daan patungo sa tagumpay. Pero sa bawat pagkatalo at pagkakamali, mas lalo siyang lumalapit sa kanyang pangarap. Sa paglipas ng mga taon, natapos ni Clyde ang kanyang kursong culinary. At masayang-masaya siya. Sa wakas, natupad niya ang isa sa mga pangarap niya. Ito nang simula, sabi niya sa sarili noong graduation niya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mag-ipon at magtayo ng sarili niyang maliit na kainan. Nagsimula siya sa simpleng menu. Pero alam niyang darating ang araw na magiging kilala ang kanyang mga luto. Balang araw, lalaki rin to, sabi niya sa kanyang mga kasama. Pumatok agad ang kanyang kainan dahil sa sarap ng mga pagkain. Maraming tao ang pumipila para matikman ang mga luto niya.
Sa loob ng 2 taon, nakapag-ipon si Clyde at ginawa niyang isang restaurant ang dati niyang maliit na kainan. Ngayon, makikilala na ako bilang chef. Masaya niyang sinabi sa kanyang mga tauhan. Unti-unting nakilala ang restaurant at dumami ang kanilang mga customer. Isang gabi habang nag-uusap si Clyde at ang kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang bagong restaurant, napansin nila ang mga dami ng taong pumipila sa labas. Nakangiti si Clyde. Hindi makapaniwala na ang dating maliit na kainan niya ngayon ay isa ng kilalang restaurant. Grabe boss, dami ng tao sa labas. Parang hindi nauubos ang pila. Sabi ni Leo, ang isa sa mga waiter, habang nag-aayos ng mga mesa. Oo nga chef, nakakatuwa makita na lahat ng pinaghirapan natin ay nagbunga. Dagdag ni Karen, ang isa pang waiter na abala sa pagkuha ng orders. Nakangiti si Clyde. Ramdam ang saya sa puso niya. Di ko rin inakala na aabot tayo dito. Dati maliit lang yung pwesto natin. Tapos ngayon, restaurant na. Lahat kayo, parte ng tagumpay na to. Sabi ni Clyde. Tumingin sa kanyang mga tauhan na parang pamilya na rin niya. Tama ka dyan, chef. Pero syempre, ang sarap kasi ng mga luto mo. Sino ba namang hindi babalik para matikman yung mga putahe mo? Biro ni Carla, ang chef na tumutulong kay Clyde sa kusina. Dapat, palitan na natin ang pangalan mo. Hindi na Clyde. Chef Clyde na. Napatawa si Clyde. Aba, chef na pala ako ngayon. Pero sa totoo lang, hindi ako magiging chef kung wala kayo. Kayong nagsumikap kasama ko. Kaya parang team tayo dito. Hindi lang ako ang bida. Tama. Pero chef, dapat talaga magpa-photo op ka na. Baka masundan ka na ng mga food vlogger at mga influencer. Sabi ni Leo. Habang nagliligpit ng mga gamit. Ay, ano ba yan? Huwag naman. Mahihain ako sa camera eh. Baka magkamali ako ng ngiti. Biro ni Clyde sabay tawa. Eh di sa kusina ka na lang magpa-picture. Yung tipong hawak mo yung sandok habang may apoy sa likod. Tapos, serious face ka. Sabi ni Carla. Nagpapatawa. Oo, tapos ilalagay mo sa Instagram, Chef Clyde, the Fire Master. Dagdag ni Karen. Magiging viral ka dyan, chef. Tapos, magkakaroon ka ng fans club. Biro naman ni Leo. Ang kulit nyo. Pero alam nyo, sa totoo lang, sobrang saya ko dahil sa tagumpay na to, hindi lang sa pera, kundi dahil natupad ko ang pangarap ko noon. Noon, wala akong tiwala na makakaya ko. Pero dahil sa tulong nyo at sa sipag, eto na tayo ngayon. Sabi ni Clyde. Seryoso, pero puno ng saya. Tama yan, chef. Lahat tayo may ambag dito. Pero ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin. Ang resto na to, di lang basta negosyo. Tahanan na rin para sa atin. Sabi ni Carla na may halong pagmamalaki. Alam mo, chef, dati akala ko hindi ako magtatagal sa ganitong trabaho. Pero dahil sa magandang samahan natin dito, ang sarap magtrabaho araw-araw. Parang barkada lang, pero may ginagawa tayong kahulugan. Totoo yan. At saka sobrang saya kapag nakakakita tayo ng mga customer na masaya sa pagkain. Kapag naririnig ko silang nagko-compliment, parang lahat ng pagod, sulit na sulit. Dagdag ni Karen, habang kumukuha ng bagong order mula sa isang customer. Siyempre, alam nyo, yun talaga ang goal ko. Gusto kong makita ng bawat taong pumapasok dito ay umaalis na masaya at busog. Para sa akin, hindi lang pagkain yung inihahain natin. Damdamin din, sabi ni Clyde, na puno ng pasasalamat. Wow, lalim boss ah. Dati adobo lang pinag-uusapan natin eh, damdamin na. Biro ni Carla at nagtawanan ng lahat. Kahit ano pang mangyari, hindi ako titigil sa pagpapabuti ng restaurant na to. Marami pa tayong pwedeng gawin para mapaganda to. Sa tulong nyo, alam kong mas lalo tayong magtatagumpay. Sabi ni Clyde, seryoso at puno ng inspirasyon.
Para sa akin, ito na ang pinakamagandang trabaho. Basta't may mga tao na kagaya niyo, hindi magiging mahirap ang kahit anong hamon. Dagdag pa ni Clyde. Cheers to that, boss! Sigaw ni Leo sabay taas ng baso ng tubig. Sa tagumpay at masayang samahan. Cheers! Sagot ng lahat. Sabay-sabay na nag-toast. Puno ng tawanan at saya. Sa ganitong mga sandali, ramdam ni Clyde ang init ng tagumpay at pagkakaibigan. Hindi lang ito isang restaurant para sa kanya. Ito ang resulta ng kanilang pagsusumikap at magandang samahan. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay may halaga at kontribusyon. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na dumami ang mga suki ni Clyde. Ang kanyang restaurant ay naging paborito ng marami sa lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok, masaya niyang nasaksihan ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Sa bawat pinggan na lumalabas mula sa kanyang kusina, dala nito ang mga alaala ng kanyang paglalakbay. At ang pangarap na noon ay parang malayo, pero ngayon ay nasa harapan na niya. Dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pagluluto, hindi lang siya nakilala bilang isang chef. Naging simbolo rin siya ng tagumpay para sa mga tao sa paligid niya. Isang umaga, nag-uusap si Clyde at ang kanyang kaibigang si Marvin sa loob ng kanyang lumalaking restaurant. Ang mga customer ay masayang kumakain habang si Clyde at Marvin ay nagkikwentuhan sa tabi ng counter. Clyde, ang saya naman makita ang restaurant mong to. Lumalaki. Dati, maliit na kainan lang to. Ngayon, malaking resto na, no? Sabi ni Marvin. Nakangiti habang tinitingnan ng mga tao sa loob. Oo nga, Marvin. Nakakatuwa talagang isipin na lahat ng pagod at pagsusumikap ay nagbunga. Salamat sa suporta mo. Sagot ni Clyde. Napuno ng saya. Anong sekreto mo? Anong ginagawa mo para makuha ang mga customer? Tanong ni Marvin. Para sa akin, mahalagang lasa ng pagkain at ang serbisyo. Sinisigurado kong masaya ang mga tao sa pagkain nila. Pero higit sa lahat, mahalaga rin ang puso sa ginagawa ko. Pinapakita ko sa kanila na gusto kong magluto at makapagbigay ng masarap na pagkain. Sagot ni Clyde. May ngiti sa kanyang mga mata. Talaga namang nakakatuwang makita yan. At napansin ko rin na kahit busy ka, palagi kang may ngiti sa muka. Iba talaga kapag ginagawa mo ang mga bagay na mahal mo. Sabi ni Marvin. Salamat, Marvin. Alam mo, nagkaroon ako ng mga empleyado na tumutulong sa akin ngayon. Silang nag-aasikaso ng mga orders at customer. Ang saya ring makatrabaho sila. Nakakatuwa ang isipin na nagkakaroon tayo ng maliit na pamilya dito sa restaurant. Sabi ni Clyde. Wow, ang galing. At sino-sinong mga empleyado mo? Tanong ni Marvin. Interesado. May kasama akong 2 waiter, si Leo at si Karen. Silang nag-aalaga ng mga customer. Tapos, may chef din akong tinanggap, si Carla. Sobrang galing niya sa mga bagong putahe. Paliwanag ni Clyde. At puno ng pagmamalaki. Ang saya niyan. Parang ang lalaki na ng pamilya mo rito Paano mo sila napapagalitan kapag hindi sila nagiging masipag? Biro ni Marvin. At tumatawa. Ano ka ba? Hindi naman ako masyadong nagagalit. Sinasabihan ko lang sila na ito ang restaurant na pinapangarap ko. At gusto ko silang kasama sa pag-abot ng mga pangarap na yan. Kapag alam nilang mahalagang ginagawa nila, mas magiging masipag sila. Sagot ni Clyde. Napakabait mo namang boss, Clyde. Kaya sigurado akong nag-i-enjoy sila sa pagtatrabaho dito. Sabi ni Marvin. At nagbigay ng papuri. Salamat. Ayoko ring isipin na parang utusan ko lang sila. Para sa akin kasi, kasama sila sa tagumpay na to. Kapag magandang samahan, mas masaya ang trabaho.
Sagot ni Clyde na puno ng pag-asa. At mukhang nagbunga ng lahat ng pagsisikap mo. Huwag mong kalimutan na mag-celebrate sa tagumpay na to. Halika na, magkape tayo sa labas. Sabi ni Marvin. Oo nga, magandang ideya yan. Kailangan din natin magpahinga paminsan-minsan. O sige, tapusin ko lang to Tugon naman ni Clyde. Masiglang nag-aayos ng ilang bagay sa counter. Paglabas nila, habang nag-uusap, ramdam ni Clyde ang saya ng bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Alam niyang marami pa siyang dapat gawin. Pero ang mga simpleng pag-uusap at suporta ng mga kaibigan ay nagsilbing lakas para sa kanya. Ang kanyang resto ay hindi lang basta negosyo. Ito na rin ay tahanan ng mga tao na tumutulong sa kanya at sa mga customer na nagdadala ng saya sa bawat araw. Isang hapon, nagkatipo ng mga empleyado ni Clyde sa likod ng restaurant habang nag-aalmusal sila. Si Clyde ay nakaupo sa mesa kasama sina Leo, Karen at Carla. Sinamantala nila ang oras ng pahinga habang ang ilan sa mga customer ay kumakain sa loob. Chef, mukhang saya-saya mo kanina habang nagliligpit ng mga plato Napapaindak ka pa. Biro ni Leo. Tinutokso si Clyde. Oo nga, nakita ko yung galaw mo. Para kang nagpa-practice ng salsa. Dagdag ni Karen. At tumatawa ito. Hindi naman. Gusto ko lang talagang mabilis na matapos ang mga gawain. Sagot ni Clyde. Baka sumali ako sa Dancing with the Stars sa susunod na taon. Tama. Pero sa ngayon, Dancing with the Dishes ka muna Sabi ni Carla. Nabihasang-bihasa sa pagpapatawa. Okay lang yan. Kung anong ginagawa mo sa kusina, parang sayaw din yan. Kailangan ng tamang galaw at timing. Paliwanag ni Clyde habang nagkikwentuhan sila. Siguradong walang makakalaban sa'yo. Ang mga plato dapat lumipad ng parang sa mga sayaw. Sabi ni Leo. Patuloy sa pagtawa. Siguradong magiging viral yan sa social media. Chef Clyde, ang dancing chef. Sabi ni Karen na nagkukunwaring nagtitake ng video. Paano kung mahulog ako sa stage? Tanong ni Clyde. Nagtatawanan silang lahat. Kung mahulog ka, dapat kunin mo yung mga plato at gawing props. Parang impromptu performance. Sagot ni Carla. Kapag nangyari yan, dapat ilabas niyo ang video. Magiging sikat ako nun. Oo nga, at dapat may title. Ang chef na nawawala sa tamang tempo. Dagdag ni Karen. Halakhak na hindi na mapigilan. Bahala na. Basta, kung magiging sikat man ako siguraduhin yung nandyan kayo para sa akin. Mamaya magpapa-autograph kayo. Sabi naman ni Clyde. Definitely. Chef, kapag naging sikat ka, huwag mong kalimutan ng mga taong nagtatrabaho para sa'yo dito, Tugon naman ni Leo. At nakangiti ito. Promise, kapag naging sikat na ako, lilibre ko kayo ng masarap na pagkain. Kahit anong gusto nyo. Tugon naman ni Clyde. Tuloy-tuloy ang tawanan at kwentuhan habang sila'y nagkakasama. Sa mga simpleng sandaling ito, ramdam nilang saya at pagkakaibigan. Kahit abala at puno ng trabaho, ang mahalaga ay ang pagtutulungan at ang magandang samahan na nabuo sa kanilang restaurant. Isang tahimik na hapon iyon sa restaurant ni Clyde. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga order sa kusina. Nakatuon ang kanyang atensyon sa pagluluto nang biglang pumasok si Karen. Chef Clyde, may gustong makausap ka ng personal sa labas. Sabi ni Karen habang naglalakad papunta sa kanya. Medyo nagtaka si Clyde. Sino daw? Ano bang kailangan niya? Tanong niya habang pinupunasan ng mga kamay mula sa mantika. Ano raw Mukha po siyang milyonaryo. Gustong mag-franchise ng restaurant mo. Sagot ni Karen.
puno ng excitement. Mukhang big time ang customer na to, chef. Agad na nabuhayan ng loob si Clyde. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng interes na i-franchise ang kanyang restaurant. Pero milyonaryo, iba na ito. Nakangiti siyang lumabas mula sa kusina. Iniisip kung paano niya haharapin ang taong gustong makipagnegosyo sa kanya. Pero nang makalabas siya at nakita kung sinong naghihintay, nagulat siya at parang napako siya sa kinatatayuan niya. Si Dr. Manuel, ang kanyang ama. Tumigil ang mundo ni Clyde ng mga sandaling iyon. Hindi rin makapaniwala si Dr. Manuel at nakatayo siya roon. Tinitigan si Clyde na para bang hindi siya makapagsalita. Clyde? Bulong ni Dr. Manuel. Nahalatang nagulat. Anak? Napansin ni Karen ang tensyon sa kanilang dalawa. Kaya mabilis siyang umatras pabalik sa kusina. Iniwan ang mag-ama para makapag-usap. Papa? Tanong ni Clyde. Hindi pa rin makapaniwala. Kayo po ba yung gustong mag-franchise? Saglit na natawa si Dr. Manuel, pero halatang nagpipigil ng emosyon. Oo, anak. Hindi ko inakala na ikaw palang may-ari ng restaurant na to. Ang dami ko nang naririnig tungkol dito. At ngayon, heto ka. Ikaw ang chef. Pa, sorry po kung ito lang po ang nagawa ko. Hindi ko po kayo sinunod sa gusto nyo sa akin. Biglang sabi ni Clyde na may halong pait sa boses. Pero heto ako, Papa. Nagtayo ng sarili kong restaurant kahit hindi kayo sang-ayon noon. Huminga ng malalim si Dr. Manuel. Alam kong mali ako, anak. Pinilit kita noon. Iniisip ko ang pagiging doktor ang makapagbibigay sa'yo ng magandang buhay. Pero mali pala ako. Tumingin si Clyde sa mga customers ng kanyang restaurant. Naabala sa masarap na pagkain. Hindi alam ang nangyayari sa pagitan ng mag-ama. Kaya ko pong ibigay sa sarili kong magandang buhay, Papa, sa pamamagitan ng pagluluto. At dito po ako masaya pa. Napalunok si Dr. Manuel. At nang magsalita siya, ramdam ni Clyde ang lungkot at pagsisisi sa boses ng kanyang ama. Anak, patawad. Hindi ko nakita noon kung gaano ka kaseryoso sa pangarap mo. Ngayon nakikita ko na, sikat na ang restaurant mo. At ikaw pa ang naging chef na palaging pinapangarap mo noon. Tahimik na tumingin si Clyde sa kanyang ama. Bakit po kayo nandito pa? Una, gusto kitang makita. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari nitong restaurant. Narinig ko lang mula sa mga kasamaan ko na ito ang isa sa pinakasikat ngayon sa syudad. Pangalawa, saglit na natigilan si Dr. Manuel. Gusto ko suportahan ka, anak. Kung gusto mo, pwede tayong magtulungan sa pag-expand ng restaurant mo. Gusto kong bumawi sa mga nagawa kong pagkakamali. Hindi agad sumagot si Clyde. Marami siyang gustong itanong. Maraming galit na natitira pa rin sa kanyang puso. Pero hindi niya rin maikakaila ang lungkot ng muling pagkikita nilang mag-ama. Papa, di ko po alam. Pero ang tagal ko kayong inintay na maintindihan ako. Ngayon, nandito na po kayo. Sobrang saya ko pa na naiintindihan niyo na po ko pa. Huwag na po nating isipin yung mga nakaraan dahil yun po, tapos na yun. Ang mahalaga po ngayon ay okay na po tayo. Sabi ni Clyde na naiiyak. Lumapit si Dr. Manuel at hinawakan ang balikat ng anak. Salamat, anak. Alam kong hindi madali ang lahat. Mahal kita, anak. At yun ang mahalaga. Pati ng pangarap mo na dati hindi ko nakikita. Tugon ng kanyang ama. Pa, okay na po yun, ha? Huwag na po nating balikan yun. Nakangiting sabi ni Clyde. Grabe, anak. Ikaw palang may-ari nito.
Tapos ikaw pa ang chef. Nakaka-proud ka, anak. Opo pa, pinaghirapan ko po to. At alam mo pa, maliit lang po yung kainan ko dati at ngayon po, ito na po siya. Sabi ni Clyde na may pagmamalaki. Grabe ka, anak. Hindi namin alam ng mama mo na ganito ka na pala kasikat. Sobrang proud kami sa'yo, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, isang hapon habang nagkakape si Clyde at ang kanyang ama, si Dr. Manuel sa loob ng restaurant ramdam ang pagbabago sa kanilang samahan. Tahimik muna silang dalawa, pero kitang-kitang kalmadong ngiti sa mukha ni Dr. Manuel. Alam mo anak, mula nang umalis ka, lagi kong iniisip kung tama ba yung mga sinabi ko noon. Alam ko mahirap ang lahat para sa'yo. Sabi ni Dr. Manuel, mabigat ang boses pero puno ng sinseridad. Ngumiti si Clyde, pero ramdam niya pa rin ang bigat ng mga nakaraang taon. Pa, hindi madali para sa akin noon, pero ginawa kong lahat para patunayan na kaya ko. Hindi ko na rin po kayo masisisi, kasi alam ko po na gusto niyo lang pong mapabuti ang buhay ko. Anak, gusto ko talagang makabawi. Sagot ni Dr. Manuel, bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Nakita ko kung paano ka nagsikap at ngayon nandito ka. May sarili kang tagumpay na negosyo. Hindi ko akalaing ganito kalayong mararating mo. Gusto ko lang ipakita na susuportahan na kita. Kahit sa huli na. Pa, okay na po yun. Mula ngayon, bawi tayo. Hindi mahalaga ang mga nangyari noon. Ang mahalaga ay nandito kayo ngayon. Masaya akong magkakasama na ulit tayo nila mama. Sagot ni Clyde na puno ng pag-unawa. Napangiti si Dr. Manuel. Anak, naisip ko, gusto kong mag-franchise ng resto mo. Alam kong malaki ang potensyal nito. Seryoso ako. Gusto kong tulungan kang palawakin pang negosyo mo. Nakita kong hirap at sipag mo. At alam kong mas marami pang tao ang dapat makatikim ng mga niluluto mo. Natigilan si Clyde. Hindi niya akalaing darating ang araw na mag-aalok ng ganitong tulong ang kanyang ama. Pa, totoo po ba yan? Malaking tulong po to pa. Kung magkataon. Lalo na po sa mga kasamahan ko sa restaurant. Dahil gusto ko rin po silang tulungan eh. Naging pamilya ko na rin po sila. Nakangiting sabi ni Clyde. Tumango si Dr. Manuel at nakangiti. Alam mo anak, minsan kailangan din naming mga magulang ng oras para maintindihan ang mga desisyon ng mga anak namin. Mahirap para sa akin tanggapin na hindi mo sinundan ang yapak namin. Pero ngayon, naiintindihan ko na mas mahalaga ang kaligayahan mo kaysa sa anuman. Gusto ko lang makita kang lumago pa. Napangiti si Clyde sa kanyang ama. Damang bigat at saya ng sandaling iyon. Pa, maraming salamat po. Alam ko may mga bagay na hindi natin pinagkakasundoan noon. Pero natutunan ko rin pong ang maraming bagay mula sa inyo. Napangiti si Dr. Manuel ng maluwag. Anak, masaya akong marinig yan. Lahat ng pangarap ko para sa iyo ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto mo o anong gusto ko, kundi kung anong makakabuti sa iyo. Pero ngayon, mas alam ko na gaano kahalagang pagkakaroon ng sariling landas. At bilang isang ama, gusto ko na kayong maging bahagi ng tagumpay mo sa tamang paraan. Tumango si Clyde. Damang-damang pagmamahal at suporta mula sa kanyang ama. Pa, mula ngayon magkakasama na tayo Gagawa tayo ng mas malalaking bagay, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating pamilya. Narito ako dahil sa mga aral na natutunan ko mula sa inyo. At gagamitin ko po ang mga iyon sa pagpapalago ng ating negosyo. Nagkangitian ang mag-ama. At sa pagkakataong iyon, alam nilang nagsisimula ang bagong yugto ng kanilang relasyon. Hindi na bilang doktor at chef na may magkaibang pangarap, kundi bilang mag-ama na magkasama sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Anak,
Alam kong malayo pang mararating mo. At ngayon narito ako sa tabi mo. Handang suportahan ang lahat ng gagawin mo. Wika ni Dr. Manuel. Maraming salamat pa. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. At masaya ako na ngayon magkasama na tayo sa pagtahak ng bagong landas. Sagot ni Clyde na puno ng pag-asa. At sa simpleng sandaling iyon, nagtapos ang lumang alitan. Nagsimula ang bagong simula ng isang mas matibay na relasyon. Puno ng pagmamahal, suporta at pangarap na ngayon ay magkasama nilang isinasakatuparan. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na araw sa restaurant, magkasamang nag-uusap si Clyde ang kanyang ama habang nakaupo sa veranda ng bahay. Naghihintay sila ng oras para magsimula ng family dinner. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na mapagkwentuhan ng mga bagay na hindi nila naabutan. Alam mo pa, di ko ay nakala na darating tayo sa puntong to. Sabi ni Clyde habang nakatingin sa mga ilaw ng kanilang resto mula sa malayo. Ngumiti ang kanyang ama at tumingin din sa restaurant. Ako rin anak, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalaki ang negosyo natin. Nung una, nag-aalala lang ako para sa'yo. Pero ngayon, napagtanto ko na tama ang desisyon mong sundin ang pangarap mo. Salamat pa. Kung hindi mo rin ako tinulungan at sinuportahan, hindi ko rin ito magagawa. Sagot ni Clyde na may halong pasasalamat sa boses. Anak, hindi ko lang kasi noon naiintindihan kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa pagluluto. Kala ko, kapag naging doktor ka, mas magiging maganda ang buhay mo. Pero ngayon, nakikita ko na mas masaya ka sa larangan to. At yun ang mahalaga. Paliwanag ng kanyang ama habang pinapataw ang kamay sa balikat ni Clyde. Oo nga pa, lahat tayo may kanya-kanyang landas. Masaya ako na natutunan mong tanggapin ang pinili kong daan. At sa totoo lang, masaya rin ako na naging bahagi ka ng tagumpay ng restaurant natin. Sabi ni Clyde. Tinitingnan ng kanyang ama ng may halong pagmamahal. Napakalaking bagay na nagtulungan tayo anak. At dahil doon, hindi lang negosyong pinalago natin, pati na ang relasyon nating mag-ama. Sagot ng kanyang ama at ngumingiti. Tumingin si Clyde sa kanyang ama at napansin ang saya sa mukha nito. Tama ka pa. Nung una nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, pero ngayon mas malalim ng relasyon natin. Iba talaga kapag nagtutulungan ng pamilya. Alam mo Clyde, minsan naiisip ko kung paano kung pinilit ko pa rin na maging doktor ka. Siguro hindi ganito ang kalalabasan. Baka mas malayo pang loob natin sa isa't isa. Sabi ng kanyang ama habang iniisip ang nakaraan. Ngumiti si Clyde. Minsan napapaisip din ako pa. Pero ang malaga, nandito tayo ngayon. Masaya ako na pinayagan mo ako sundan ng puso ko. Huminga ng malalim ang kanyang ama. At tumingin kay Clyde ng may pagmamalaki. Iba ka talaga anak. Hindi lang basta sa pagluluto ang natutunan mo. Natutunan mo rin kung paano magtagumpay kahit maraming pagsubok. At ako, natutunan ko rin na minsan ang mga magulang dapat ding makinig sa at magtiwala sa kanilang mga anak. Nabubulol ka pa. Pero tama ka dyan. Isa lang ang natutunan ko mula sa'yo. Ang pagtutulungan ng pamilya ay walang katumbas. At kahit minsan, magkaiba tayo ng pananaw, sa huli, mahalaga pa rin ang suporta ng isa't isa. Sabi ni Clyde, puno ng pagmamalasakit. At tandaan mo Clyde, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Patuloy kitang susuportahan. Pinagmamalaki kita anak, hindi lang bilang chef, kundi bilang isang mabuting tao. Sagot ng kanyang ama. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Puno ng kwentuhan at tawanan. Sa likod ng tagumpay ng restaurant, mas mahalaga para kay Clyde ang naibalik na relasyon nila ng kanyang ama. Hindi lamang negosyo ang pinalago nila,
kundi ang kanilang pagsasama bilang pamilya. At habang pinagmamasdan nila ang kanilang negosyo, ramdam nila na hindi na muling mawawala ang pagmamahalan at suporta para sa isa't isa. Isang hapon, abala sina Karen, Leo, Carla at Clyde sa kusina ng resto habang naghahanda ng mga order. Nagbibiruan at nagkikwentuhan sila habang abala sa trabaho. "Chef," sabi ni Leo habang hinihiwa ang mga gulay. "Sabi nila, marami ka ng branch ngayon ah. Itong restaurant na to, sa buong lungsod. Totoo ba yun?" Tumawa si Clyde at tumango. "Oo, Leo. Nakakatawa kasi hindi ko inakala na aabot kami sa ganito. Dati di ba pangarap ko lang naman na magkaroon ng maliit na restaurant. Ngayon, hindi ko lang natupad yung pangarap. Kasama ko pa si Papa sa pagpapatakbo ng negosyo." Nagulat si Karen habang nag-iingat sa pagluluto. "Wow, chef, seryoso? Kala ko dati hindi sang-ayon yung papa mo sa pagluluto mo. Paano nangyari yun?" Napangiti si Clyde habang nagsasalita. "Tama ka, Karen. Dati di gusto ni Papa na maging doktor ako tulad niya. Sabi niya mas mabuti raw ang pagiging doktor kasi sigurado ang kita. Pero alam niyo naman, iba talagang hilig ko. Gusto ko talagang maging chef." "Hirap na hirap ka siguro nung panahong yun," dagdag ni Carla habang naglalagay ng mga sangkap sa kawali. "Parang ang bigat ng pakiramdam kapag hindi tanggap ng mga magulang ang pangarap mo." "Oo, Carla," sabi ni Clyde. Huminga ng malalim bago nagpatuloy. "Nung una, hindi niya talaga ako maintindihan. Lagi niyang sinasabi sa akin na sayang ang talino ko sa pagluluto. Pero hindi ko siya sinukuan. Patuloy akong nag-aral at pinalawak ko pang kaalaman ko sa culinary arts." "Paano nagbagong isip niya?" "Sigurado akong hindi naging madali yon." "Tama ka, Leo. Hindi talaga naging madali. Pero nung nakita niya na unang restaurant ko at gaano karaming taong pumupunta, doon siya nagsimulang mag-isip. Nakita niya na hindi lang basta pagkain ang ginagawa ko, kundi isang negosyo na pwedeng lumago." Tugon ni Clyde. "Wow, ang galing," sabi ni Karen, sabik na marinig ang karugtong ng kwento. "Ibig sabihin, si Papa mo na mismong lumapit sa'yo?" "Oo," sagot ni Clyde, nakangiti habang naaalala ang tagpo. "Isang araw, bigla siyang pumunta sa restaurant ko at sinabing, 'Anak, mali ako. Hindi ko nakita agad ang passion mo. Pero ngayon, alam ko ng halaga ng ginagawa mo.' Nakakataba ng puso kasi mula noon, tinulungan na niya akong palaguin ang negosyo." "Ang saya naman ng kwento mo, chef. Di ko akalaing magbabago palang isip ng papa mo," sabi ni Carla. Bihirang mga magulang na kayang aminin na mali sila. "Oo nga. Tapos ngayon, hindi lang siya tumulong, kundi kasama pa sa pagpapalago ng restaurant. Ibang klase," sabi ni Karen. "Hindi ko rin inaasahan yun, Karen eh. Pero sobrang saya ko kasi bukod sa pagtanggap niya sa pangarap ko, naging katuwang ko pa siya sa negosyo. Ngayon may mga branch na kami sa iba't ibang lugar at si Papa mismo ang nagmumungkahi ng mga bagong lokasyon. Saya naman ng ganyang chef. Parang dati, inaaway ka dahil sa pagluluto. Pero ngayon, magkasama pa kayo sa pagluluto at negosyo," sabi ni Leo. "Oo, Leo. Nakakatuwa nga kasi ngayon siya na mismong nagsasabi ng mga bagay tulad ng, 'Anak, baka mas maganda kung ganito ang gawin mo sa menu o ganito, ganyan.' O, diba? O, mas okay kung ganito ang presentation." Naging parang mentor ko pa siya. Sana lahat ng magulang ganyan. Yung tipong sa una ayaw nila, pero kalaunan susuportahan ka ng buong buo. Well, siguro ang importante talaga ay panindigan mo ang pangarap mo, sabi ni Clyde. Puno ng pag-asa. Kasi kapag nakita nila na seryoso ka, na handa kang magsakripisyo para sa gusto mo, kalaunan matututunan nilang respetuhin at tanggapin yun. Tama ka dyan, chef, sabi ni Karen. May halong paghanga. Nakaka-inspire ang kwento mo. Parang mas lalo akong ginanahang ipaglaban din ang mga pangarap ko. Tama yan, Karen. Huwag kayong bibitiw sa mga pangarap nyo. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Tugon ni Clyde. At masaya.
at nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at tawanan sa kusina. Habang pinapainit ang mga kwento ng bawat isa, kasama ng mga masasarap na pagkain na kanilang inihahanda para sa mga customer. Sa bawat sandali, hindi lang sila nagluluto ng pagkain, kundi nagbabahagi rin ng inspirasyon at saya sa isa't isa. Isang maaliwalas na Sabado ng hapon, nagtipon-tipon sina Clyde kasama ang mga kasamahan niya sa restaurant, pati na rin ang kanyang mga magulang sa isang maliit na plaza malapit sa kanilang lugar. Puno ng tawanan at masayang kwentuhan ng hangin habang nakaupo sila sa ilalim ng lilim ng mga puno. Alam nyo, tong anak kong to, sobrang bait talaga. Kaya wala akong problema dito eh. Simula pa nung bata pa siya, kaya minsan, naiisip ko na kailan kaya siya mag-aasawa. Sabi ng kanyang ama na may halong biro. Nako pa, asawa agad, wala pa nga po akong nahanap na maliligawang babae. Paano ka nga ba, chef? Makakahanap ng babae, busy ka lagi sa pagluluto sa kusina. Sabi ni Leo. Ano ba kayo? Balang araw makakahanap din ako. Andyan lang naman yun sa tabi-tabi. Hindi ko pa nga lang nakikita. Tugon ni Clyde. Sabay tawanan silang lahat. Nagpatuloy ang biruan at tawanan habang lumalalim ang kwentuhan. Habang nakatingin si Clyde sa paligid, naramdaman niya ang saya sa puso niya. Nasa paligid niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kasamahan sa restaurant at lahat sila'y nagkakasundo. Sabi ko na nga ba, iba talaga kapag buo ang pamilya mo, pati na rin ang mga kaibigan mo. Parang mas masaya at mas bagaan ang lahat. Sabi ni Clyde habang ngumiti. Oo naman, iba talagang pakiramdam kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Sagot ng kanyang ina. Masarap ang pakiramdam na buo ang pamilya. Pero sa case mo anak, buo rin, pati kaibigan. Parang extended family mo na rin tong mga kasamaan mo sa resto. Tama ka dyan, ma. Parang hindi na nga kami yung magkakatrabaho lang. Parang magkakapatid ng turingan namin. Sabi ni Clyde habang tinuturo ang mga kasama niya. Salamat naman. At hindi mo kami tinitingnan bilang mga utusan. Biro ni Carla, na kunwaring nagtatampo. Ay, Carla, huwag kang mag-alala. Kapag naging milyonaryo na ako dahil sa restaurant, ikaw ang magiging CEO. Sabi ni Clyde sabay bigay ng high five kay Carla. Ang dating simpleng pangarap niya na magkaroon ng sariling negosyo ay hindi lang natupad. Kundi nagbigay din sa kanya ng pamilyang hindi lang dugo, kundi pati mga kaibigan na tumulong at sumuporta sa kanya. Alam nyo, sabi ni Clyde, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko nagawa to kung wala kayo. Kayo ang inspirasyon ko, pati na rin ang dahilan kung bakit nagsumikap ako. Kaya para sa inyo rin tong lahat. Wow, ang drama! Pero salamat Clyde ha, totoo yan. Kami rin, proud na proud sa'yo. Sabi ni Carla, habang tinatapik si Clyde sa balikat. Habang tuloy ang biruan at tawanan, alam ni Clyde na buo ang kanyang pamilya. Hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahalan at pagtutulungan ng mga taong kasama niya sa bawat takbang ng kanyang tagumpay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Sangkap ng Tagumpay.